Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Ruhida. Magandang hapon po, attorney. Ayan, Ma'am Ruhida, eto no, sinabi ni Shari kanina parang 7 po yung mga kamag-anak ninyo na naging pasahero po dito sa lumubog po na barko. Opo, 7 po. Pero ngayong araw po na nahanap na po namin yung isa sa mga kasama po ng pamilya ko na asawa po ng pinsan ko. Ito po si Ma'am Harija Hajirol, tama po ba? Opo. Nung nahanap si Ma'am Harija, wala ng buhay. Opo. Okay, ito po ha, Ma'am Ruhida, our condolences po, no, ang taus-puso pong pakikiramay sa inyo pong pamilya. Thank you po, attorney. Opo. Pero I understand, no, may 6 pa po na pinaghahanap. Kabilang na po ang nanay at tatay po ninyo. Opo. Hindi pa po. Missing pa po yan sila, yung 6. Meron po bang update man lang or may kumakausap po ba sa inyo coming from the Philippine Coast Guard? Wala po. May dalawa po na unidentified na na cadaver na gusto po sana namin, tignan namin baka isa na naman doon na kamag-anak namin. Pero hindi po namin alam kung saan kami pupunta kasi sabi po doon sa office ng Coast Guard, pumunta kayo sa Soco, pumunta na naman kayo sabi doon sa Soco sa CD RRMO na naman. Pero wala pa din po hanggang ngayon. Pero may tawag po kami ngayon na andun na daw yung Soco sa Zamboanga City Disaster Office. Okay. So in short, Ma'am Ruhida, hindi nyo na alam kung saan talaga kayo lalapit. Parang pinagpapasapasahan. Yun po, attorney. Parang hindi na po namin alam kung ano yung gagawin namin para maibalik lang yung katawan ng mga mahal namin sa buhay. Kasi yun lamang po ang gusto namin, yung makita man lang namin at saka maayos na po yung makuha po namin ulit. Opo, naiintindihan po namin, no, Ma'am Ruhida. Magandang hapon po, Captain. Patungkol po dun sa lumubog po na barko, no, noong January 26, 2026, manghihingi po sana kami ng update. Ilan po ba ang pasahero noon based dun sa kanilang manifest? Ilan na po yung na-account natin? Ilan po doon ang missing pa rin? At ilan na po yung na-register natin na sumakabilang buhay dahil nga po sa insidente po na ito? Yes, as per our record po natin, Atty. JB, sa ibinigay po sa atin, 316 survivors po. Pagdating po sa fatalities, kasama po yung 11 na na-recover sa kahapon. We have 29 in total. Pagdating po doon sa missing, although naglabas po ng initial na figure itong Philippine Coast Guard na 10 po yung initial na information, based po yan sa manifesto. However, Attorney JD, we also welcome po yung mga bagong informasyon na natanggap po ng Philippine Coast Guard dahil meron po mga kaanak na pumupunta po sa mga istasyon po natin, particularly po sa Zamboanga, Hulo, and Isabela, na meron po sila mga kaanak na kasama po dun sa barko at nawawala. So, inilagay po natin sa ating report po at ongoing naman po ang ating sinasagawang search and rescue operations kasama po yung pagkakandak po na investigasyon natin. So, as to the missing, Attorney JD, we are still validating po yung mga names dahil may mga sitwasyon po na dumodoble po yung pangalan. And again, before po tayo maglabas, we need to confirm po talaga itong ilan pa talaga ang ating hinahanap. Captain, no, base po doon sa nabanggit po ninyo, tama po ba ang pagkakaintindi ko na aside doon sa listahan, no, doon sa manifest, passenger manifest nitong barkong ito, parang meron pa pong mga pasahero na nakasakay, hindi nakalista. Tama po ba? Yes, my probability po, but I don't want to give a conclusive statement, Attorney JD, ongoing naman po ang investigation. Pero sa nakikita po natin ngayon at yung mga ongoing na recovery po na itong mga nawawala, so may possibility na merong nasa manifesto na hindi po nakasakay or meron pong nakasakay na wala po sa manifesto. Okay, so tinitingnan po natin yung angulo na yan dahil again, we welcome those information na galing po sa mga pamilya na accordingly may mga kamag-anak po sila na kasama ng barko at nawawala po. So, ongoing po ang ating operations at ang investigasyon po. Opo, Captain, no? Kasi this information is crucial not only doon sa ginagawa po ninyong investigasyon, pati na rin doon sa
rescue efforts na ginagawa po ng ating Coast Guard. Opo. Can we confirm po ba, Captain, kung itong mga kamag-anak po ni Ma'am Ruhida Hajirol naisama po doon sa passenger manifest? Yes, Attorney JB, after this conversation po, we can get the names po and we can verify. And mag-coordinate po tayo sa Coast Guard District Southwestern Mindanao para ma-validate po itong mga pangalan na ito. Yes po, no? Kasi ito, kaya nga po lumapit, ma'am, si Madam Ruhida dito kay Senator Raffy. Kasi syempre, bukod sa sakit na nadarama nila ngayon, nadadagdagan pa dahil hindi nila ma-retrieve po yung katawan po ng kanilang mga mahal sa buhay. So the very least po, no, na pwede po nating magawa, maitulong sa pamilya po ni Ma'am Ruhida, give them information, give them access, at kung may mga unidentified daw po dyan ng mga katawan, magbabaka sakali po tayo, baka yan na po yung mga mahal sa buhay ni Ma'am Ruhida. Okay po ba yun, Captain? Yes, we will coordinate po, Attorney JB. Ang proseso po ngayon ng pag-turn over, once na ma-recover po natin yung katawan, we turn them over sa PIDREMO po, sa Province Disaster Risk Reduction Management Council, and then yan po I think turn over po sa SOCO. So tama po yung nasabi kanina ni Ma'am Ruhida po. So ang SOCO po ang nag-identify at nag-determine ng identification po ng mga tao. But as to the request po, definitely we can coordinate po para ma-expedite po itong pag-identify po ng Yes mga po. nare-recover po natin. Opo, I agree po, no, Captain, na especially kung ang ginagawa is identification. Kasi nabanggit nga po kanina, baka may mga tao na wala sa manifest, baka yan na yung unidentified. O mas mahirapan po ang ating SOCO. So, if only we can contribute dito sa investigation din po by giving more details, we welcome po sana lahat ng mga ganitong tulong. Yes, Attorney JB, makakaasa po kayo sa full cooperation po ng Philippine Coast Guard. Okay. At sana rin, Captain, no, panghuli lang po sana na hiling namin, yung mga pamilya po, I am certain na hindi lang po si Ma'am Ruhida yung apektado po dito. Marami pa po dyan. No? Baka mamaya may tatawag pa po sa amin. Meron po ba silang hotline na pwedeng tawagan para mas madali po yung coordination? After this, sana rin po, no, maibigay din natin yung hotline or kaya contact information para mas madali na rin makipag-coordinate si Ma'am Ruhida. Yes, sige po, Attorney JB. Ito po yung hotline po ng Philippine Coast Guard, 0966-217-9610. At Attorney JB, nananawagan din po ang Philippine Coast Guard sa mga kaanak pa po na may mga nawawala. Kung pwede rin po, i-report rin po mismo sa ating mga Coast Guard stations. Kasi may mga kumakalat rin po tayo mga misinformation po, no, mga details po. So, just to validate po talagang ito mga information na to. Again, we are very critical in handling din sa operation po. So, we also request them na rin po kung nasa area naman po siya ng Zamboanga, Pulo at Basilan, ay pumunta na rin po sila sa ating mga coastal stations po yun para makuha po talaga yung kumpletong detalye. Captain Nemi Cayabia, maraming salamat po. At kami po ay nananalangin na mahanap na po natin yung mga iba pa nating kababayan na nasama dito sa barko po na ito. Yes, maraming salamat po, Attorney Oo. JB. Bakit po yung dinala pa sa Isabela City? Bakit hindi po dinirect dito sa Zamboanga? Alam naman po nila na lahat po ng pamilya ng mga missing, nandito po lahat. Yun lang po yung tanong ko, concern ko. Yes, ang nangyari po dyan kahapon, no, based po doon sa ating distrito na nasa Zamboanga, dinala po siya sa Isabela, dahil po yung pinakamalapit na distansya po simula po ng pag-recover na itong mga katawan na ito. At ang intention po ng Philippine Coast Guard ay makabalik po kaagad doon sa search area po natin and considering na meron po pa po tayong makikita. So that is the reason po, Ma'am Ruhida, kung bakit doon po natin sila dinala dahil yun po ang pinakamalapit na lugar doon sa recovery po ng mga individual po kahapon. And I think that explains naman po, no. Syempre yung ating mga tauhan from Philippine Coast Guard, pag may na-rescue, gusto rin nilang bumalik pa muli doon sa dagat, baka meron pang makuha. Kaya minarapat nila na yung pinakamalapit muna dalhin po yung mga na-rescue na or nahanap na. Yes, tama po, Attorney JB. Mismong si Idol Raffy po, of course, ay kampante po sa Philippine Coast Guard, no? Kaya po, sa tulong din po ng Wanted sa Radyo ni Senator Raffy, tutulong po kami. And of course, from time to time, kami din po ay hihingi din po ng update sa Philippine Coast Guard. Siguro para lang din mapanatag, no, ang si Ma'am Ruhida, Captain Noemi, can you confirm po na tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanap dito sa mga hindi pa natatagpuan ng mga pasahero po doon sa lumubog na barko? Yes, Attorney JB, kung masagot ko na rin po, no, yung katanungan po ni Ma'am Opo. Ruhida.
So, nung nangyari po itong insidente na ito, ay simula pa lang po, nung unang araw pa lang, ay katulong na po talaga natin itong mga mangingisda po, itong mga fisher folk communities po natin. Hindi lang, sama din po yung LGU at ibang ahensya po ng gobyerno. Because pag ganitong sitwasyon po talaga, it is always full of the government approach. Hindi po talaga kakayanin ng Philippine Coast Guard ito. At nagpapasalamat po kami doon sa mga mangingisda na tumulong rin po sa paghahanap sa atin. At ang Philippine Coast Guard naman po ay meron po tayong mga barko dyan, meron din po tayong mga maliliit na mga floating assets. At ngayong araw po, Attorney JB, dumating na rin po ang ating 97-meter, that is the largest vessel ng Philippine Coast Guard, para suportahan po itong search and rescue operations na ito. At naglagay na rin po tayo ng ating mga technical divers para i-check po kung meron po bang na-trap pa ng mga individual dito sa barko. So Ma'am Ruhida, makakaasa po kayo na buo po ang operasyon at suporta ng Philippine Coast Guard sa pagkakandak ng search and rescue. Dahil rin naman po ang aming objective na makuha po lahat at kung maaari ay madala po at i-attend sa inyo ng safe po. Ito po yung mga mahal sa buhay. So makakaasa po kayo ng buong suporta at buong effort ng Philippine Coast Guard para sa search and rescue operation na ito. Captain Noemi Cayabyab, siguro po maganda rin po, Captain, ibibigay po namin sa inyo yung contact number po ni Ma'am Ruhida para po personal nyo na po na tawagan o i-message po. I-update, oo. Yes, opo, para makampante na din po si Ma'am Ruhida, Opo. Captain. Kasi pito Sige, eh. Ma'am Shari, ako na po Itong mismo, Ma'am, ang mag-handle po kay Ma'am Ruhida po. Yun, okay Ayan po. po. Sige po, Sige Captain. Kasi 6 pa po na kaanak ni Ma'am Ruhida ang hindi pa rin ma-account, kaya naiintindihan din po natin ang kanyang pag-aalala. So, Captain, maraming salamat po muli sa mga update na naibigay po ninyo at sa commitment po natin na patuloy po ang paghanap dito sa mga ibang pasahero po ng MV Tricia Kerstin. Yes, Attorney JB, Ma'am Shari, and Ma'am Ruhida, maraming salamat po. Salamat, ma'am, and mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Ito may update lang, by the way, na suspend na yung owner. Okay? Para dun sa nung barko na yon, Opo. para hindi mo na makalayag kung may mga iba pa silang mga barko po dyan. No? Opo, ito po, nasuspindi po ng DOTR and ng Marina po yung, Yung MV MV Tricia. Tricia. Okay. Yes, Oo. opo, para lang po clear. Ma'am Ruhida, wag niyo pong ibababa yung linya at ibibigay po namin yung personal contact details po ni Captain Noemi Cayabyab sa inyo, ma'am, para agad-agad po na kung meron mang update or impormasyon po sa Coast Guard, sasabihin po agad sa inyo, ma'am, para makampante din po kayo. And hindi alam po Opo, namin. maraming Yes, ma'am. Opo, naiintindihan po namin dahil 6 pa po sa inyong kaanak, kabilang na po ang inyong nanay at tatay at gayon din po ang inyong kapatid, ay patuloy pa rin pong nawawala, no? At hinahanap pa sa ngayon. By the way, Shari, no, napansin ko lang, yung isa sa mga kamag-anak pa ni Ruhida is 2 years old. 2 years old po. Ito po yung pamangkin niya, si Baby Kaman, na 2 taong gulang lamang po. Ayan. Muli po, ma'am, kami po yung nakikiramay sa pagpanaw po ni Ma'am Haridja Hajirul and kami po yung nananalangin na sana'y ligtas ang inyong pamilya. No? At habang ongoing pa po yung search and rescue operation ng Philippine Coast Guard. Salamat, ma'am. Maraming salamat po, attorney. Malaking tulong po talaga ang Rafi Tulpo. Kay Sir Rafi Tulpo, maraming salamat po sa narinig niya po at nakita na siguro ng maraming salamat po talaga. Yun lang po yung kailangan namin update po mula sa Coast Guard na sana gawin po nila. Kasi kailangan po talaga namin mahanap yung mga pamilya namin para mapanatag din po ang loob namin. Yes, ma'am. Opo. Naiintindihan po namin, ma'am, no? Ma'am, huwag niyo pong ibababa yung linya and kakausapin po kayo ng staff namin. Salamat po sa tiwala kay Senator Raffy, ma'am. Opo. Maraming salamat po.